Tayong view. Ayan. Sa kanila, yung distinction between the Father and the Lord Jesus Christ nangyari in the eternity past. Ibig sabihin, John 1:1 sa kanila, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung the Word dyan, mga kapatid, in-highlight ko yung with God dahil yung with dyan ay cross. Yung wala kayong Webes, may magandang busy pastor ko doon. Yung cross, ang ibig sabihin niyan ay with. Ibig sabihin ng cross ay in the New Testament cross can also imply a relational or purposeful connection such as being with someone. Kaso baka hindi ang gusto ko. Yan. It is frequently used to express the idea of being in the presence of. Yung salitang cross, mga kapatid, ang ibig daw sabihin nun ay yung idea, being in the presence of. So, ibig sabihin, yung logos, yung word was with God, yung with doon ay mayroong idea na being in the presence of. Hindi siya, yung word ay hindi bahagi ng Diyos, hindi siya attributes ng Diyos, kung hindi being in the presence of, nasa presensya ng Diyos. Nanawa niyo ba? Pagka sinabing, yun kasi yung madalang strong lexicon dun sa salitang cross. No, yung cross ay being in the presence of God. Ibig sabihin, kasama ng Diyos, hindi bahagi ng Diyos o hindi nagmula sa Diyos. Kaya meron silang idea na yung cross ay face to face with God. Yung cross ay person. Person in the being of God. Kaya, meron kang ganung idea, meron kang ganung interpretation, it will follow yung clause number 3 na and the Word was God. Yung person or yung being na in the presence of God ay Diyos. So, meron kang dalawang idea o meron kang dalawang Diyos sa John 1:1 pagka ito yung idea mo. No? Nakuha niyo ba? Yeah, dahil sa salitang cross ay in the presence of, being in the presence of, nasa presensya ng Diyos. Halimbawa, pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, iba ka roon sa presensya ng Diyos. So, ikaw ay person being in the presence of God. Yun yung definition dito sa cross. That's that Trinitarian. Yun naman natin, sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tama po na yung with ay cross. Yung with po ay cross sa salitang Griego, taas mo na konti. Ito yung view natin yan. Kinuha ko rin pares din. Ito yung taas mo na konti. Ito yung ginagamit ng Trinitarian, yung nakaka-highlight. It is frequently used to express the idea of being in the presence of. Hindi lang yun ang ibig sabihin ng cross. No? Kailangan, pag magsasabi ka ng totoo, sabihin mo, both side, no? Kung magbibigay ka ng paliwanag, kunin mo lahat. Huwag ka lang pipili ng article na pabor lang sa'yo to stand your theology. No? Hindi lang yung ibig sabihin ng cross, tama yun, pero meron pa rin ibig sabihin yung cross that the preposition often appears in context that emphasize closeness. So yung cross, nag-emphasize ito ng closeness. Intention and purpose, which are key themes in Christian theology. Itaas mo, ito yung nakuha kay Pastor Paul. May nagsasabi na ang second clause, and the Word was with God, nasa Greek ay Kaitheos and prostonteon, ay nangangahulugan the Logos was face to face. So kaya may yung face to face dahil dun sa salitang cross. No, kasi yung cross sa kanila, hindi attributes ng Diyos o hindi parte ng Diyos, kundi a person being in the presence of God. Kaya yung distinction sa kanila ng Father at ng Lord Jesus Christ in the eternity past. Kaya mayroong face to face. Now, ito mga kapatid, tandaan nyo. For the sake of argument, tanggapin natin na mayroong face to face. Ibig sabihin yung face to face, nagharap ng mukhaan yung God the Father at yung God the Son. For the sake of argument lang, mga kapatid, how could the Spirit have face? Kasi ang Diyos ay Espiritu.
Diba? John 1:1, hindi pa nagkatawang tao ang Kristo. Paano pagkakaroon ng mukha ang Espiritu at Espiritu? So doon lang, bagsak na yung kanilang theology na walang mukha ang Espiritu. Hindi maaaring mag-face to face. Yung salitang cross, hindi lang nangangahulugan na person with the body or in the presence of God. Kasi yun yung kanilang ipinapaliwanag sa John 1:1, yung salitang "and the Word was with God", yung with doon ay persona na nasa presensya ng Diyos. Dahil sa verse 2, ginamit din yung salitang cross, yung cross dyan yung with. The same was in the beginning with God. So, yung cross, hindi lang yung nakakalugan na mayroong persona na kasama ang Diyos. Kasi yung beginning dyan, hindi persona. No? Palagay na natin, for the sake of argument, tanggapin natin, kahit hindi natin pinaniniwalaan, sa John 1:1, ang with doon, ang kasama ng Diyos doon ay persona dahil doon sa salitang with. But, bababa ko lang yung talata sa John 1:2, the same was in the beginning. Yung kasama naman dito ng Diyos ay hindi persona, with God. Then meron pa tayo, Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace. So, dito, yung with God naman, yung cross, ang kasama naman dito ay kapayapaan, hindi rin po persona. So, yung salitang cross, hindi lang nangangahulugang being in the presence of, no? Lahat dapat ng katwiran, titingnan natin. And then, ito yung sinabi ni Pastor Paul Nueves, yung isa pang ibig sabihin ng cross ay pertaining to. Pagka din na sa Greek, yung pertaining to, ang ibig sabihin ng ay cross. No? Pertaining to God. So doon lang, makikita natin na yung kasama ng Diyos ay hindi persona. Kaya sa Tagalog, ewan mo sa ibang salad, pero sa King James, ang Tagalog niyan ay sumasa. Kasi pagka in-interpret po, and the Word was with God, bibigyan ng agad ng mabilis na interpretasyon at ang salita ay kasama. Pero tingnan mo sa Tagalog, sumasa Diyos. Pagka sinabi mo kasing kasama, doon papasok yung kanilang idea na yung kasama ng Diyos ay another person. No? Sa Hebrew 2:17, cross din po yan, pero ibig sabihin ay pertaining to God. Hebrews 5:1, taas pa, pertaining to God pa rin po. For every high priest taken from prophet is ordained on man in Greek, pertaining to God. So yung salitang cross ay pertaining, ibig sabihin yung salitang pertaining, nasa Diyos. No, kaya